Okay mga kabarangay, part 2 po ng ating, tsikahan, kuwentuhan, talakayan with, Carla Teng Westergaard. Yan, ang ating, bisita dito sa ating barangay New Zealand. At, kung sinundan niyo po kami sa part 1, ano 'to, yung kuwento ni Carla, yung journey niya from being a student 'no, hanggang sa nakapasok na siya sa industriya ng telebisyon at yung kanyang mga ginagawa 'no, naging police reporter at ang nag-intig sa kanya, yung 11 years old siya, napanood niya si Corina Sanchez nagre-report. So sabi niya gusto niyang maging gano'n. Kaya ngayon tatanungin ko si Carla, did you ever meet Corina Sanchez, Carla? I didn't get a chance po talaga na ma-meet siya, pero isa po ako sa nag-cover nung kasal nila ni Senator Mar Rojas. So, nandoon po ako sa Ah, simbahan. So, nakita ko po siya in person and she was beautiful walking down the aisle. Haba pa ng gown. Ang ganda ng gown niya eh. Kasi po, Senate reporter po ako sa UNTV. So, isa po yun sa mga major coverage at that time. Kasi around, if I'm not mistaken, either 2009 to 2010. Kasi yung kasal nangyari prior to the presidential 2010 election. hmm, Noong mm. time po na yun, di ba? Si Marojas yung napipisil ng Liberal Party to be the standard bearer. Pero nga po, medyo dahil nga po sa twist of fate ay naging si dating Pangulong Noynoy Aquino at siya ay naging running mate. So, ayun po. Mm, hmm, Nakita ko po siya in person but I didn't get a chance to talk to her or work with her. Pero na-cover ko siya on her special ayun, day. on the Yeah. special dates. So, foreign affairs na yung hawak mo ngayon 'no, from, lifestyle, entertainment, police reporter, ngayon, Senate and ano, yun ngayon foreign affairs. And you were saying, yung nag-spark na yung sa Scarborough Shoal, tsaka yung kung ano-ano. So, ano yung kuwento mo na ngayon? Nandiyan ka Oh, na, you were like maybe nearly what, 5, 7, 10 years ka na sa industriya 'no? So, opo. ano ang ano? Nung time po na yun, I think, medyo mahal ko na yung beat ko na foreign affairs kasi hindi lang dahil it ignited the patriotism, yung pagiging makabayan mo lalo na yun nangyayari sa West Philippine Sea. Wala pang West Philippine Sea, South Hmm, China Sea pa siya as a whole, hindi pa natin tinatawag na Philippine Sea. Nandun po ako. Isa po ako sa mga naunang nagko-cover po nun nung time ng standoff sa Scarborough. Nasubaybayan ko po yan maging nung pagfa-file ng kaso sa The Hague, sa arbitration ni ang dating secretary pa po ng Foreign Affairs noon ay si Secretary Albert Rosario. So yan po hanggang sa manalo noong 2016. Yun nga lang po noong 2016 iba na po ang naging pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na at nagpalit hmm, na po ng gabinete. Ang nakaupo na po noong time na yon ay si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. So naabutan po natin yon. Noong 2016 po kasi meron po kasi nangyari sa akin na life-changing moment sa pagiging foreign affairs correspondent and that was the time that I became a Vatican accredited media personnel. Nung time hmm, na ang naging assignment ko po ay maging close-in reporter ni Pope Francis. I think nung time po na yon, nung nag-training po ako sa Vatican, sumakay po ako ng PayPal plane, na-interview ko po siya. I think yun po yung life-changing sa akin na it did put my career into a whole new level. But there's a change in me na parang, ito pa ba yung gusto kong gawin? mm, Uh, uh, at saka yung question na, hanggang dito na lang ba yung kaya kong ibigay? Hanggang dito na lang ba yung kaya kong gawin? Because alam mo na yung routine sa mm, newsroom, parang kahit naman po iba-iba yung storya everyday, hmm, parang naka-box na ako sa ito lang ba talaga yung kaya kong ibigay, parang hanggang dito na lang ba ako. So hmm, pero ayoko rin naman pong umalis kasi alam mo yung fear of jumping into the unknown tapos ah, mag
corporate communications naman po ako, hindi ko rin alam. So parang Mag-uumpisa hindi ka ko na alam. naman, Opo. oo. So parang, hala, anong gagawin ko? So ang ginawa ko po, nag-apply po ako ng mga scholarship overseas. Maybe Mm, the reason why I was insecure kasi feeling ko, um, hindi na ako, parang hindi na na-challenge yung utak ko. Baka kasi hindi na ako nakakapag-aral muli. Pero sana sabi mm, ko sa sarili ko, kung magma-masters ako, gusto ko sana makakuha ng scholarship abroad. At mm. yun na nga po yung nangyari, which is yung Manaki New Zealand Scholarship. At that time, ng time po namin, it's called the New Zealand Aid Scholarship. Kaya po ako napunta Ah, sa New Zealand. At oh, dahil po ang exposure ko ay foreign affairs, ang mhm. kinuha ko pong master ay Master of International Development sa Massey University sa Palmerston North. So it was Hmm, inspired by international relations, pero mas gusto ko sana po yung pag-aaralan ko ay may kinalaman sa mga policies na mas mm, makakatulong sa mga tao, yung mga humanitarian aid. Kaya yun po yung correct. inaral. So yun po. Hmm, wow. So yun yung ano, yung, ah, pagpunta mo dito 'no. So pero hindi ka nag-resign sa ano, sa Child 5, you just took a leave kasi nag-aral ka and then, In how long did it take you? The 2 years to study? Ang nangyari po noon, may unexpected blessing po na nangyari din sa buhay ko. Siyempre po 'di ba may mga question na ako na, "Hanggang dito na lang ba? Ito na lang ba kaya nating gawin?" May mga ganyang drama moment po ako 'pag sumasakay ako ng bus habang nagco-commute pauwi. So may mga ganyan po akong moment. And then nung natanggap ko po 'tong scholarship na 'to, ang dapat na alis ko was February 2017. But Mhm, then October 2016, I received a text message mula sa secretary ng dating Foreign Affairs, si uh-huh, Secretary Rene Almendras. okey. Ini-invite ako, baka pwede daw ako pumunta ng um, Ayala sa Makati, Ayala Tower 1. Mhm, Gusto daw niya ako i-invite for lunch. Eh sabi ko na, huh? Bakit kaya? Hindi naman ako business reporter. oo, Um, Sabi ko, ano kaya? May ko siguro may pa-expose itong si secretary. Na-interview ko lang siya twice eh. So hindi talaga hmm. kami close. Tapos sabi ko, di bale, libre naman yung lunch eh. Media na media, no? Media, uy, libre lunch. So baka may ano, baka bibigyan ako ng mga information na pang-expose. Yun yung naisip Mhm, ko. And then, pumunta po ako sa Tower 1. And then pumunta ako sa opisina niya. Tapos, inalok niya ako ng trabaho. Nung una, "Uy, kumusta ka na? Oh, kumusta ang ah, TP5? How are you doing?" Ganyan. Sabi ko, "Ikaw, naalala kita kasi nung first day ko as Foreign Affairs Secretary, ikaw lang yung reporter na nandun. Tas kinover mo ako nung flag ceremony. Tas ikaw yung nag-interview sa akin. Tas naalala kita nung nasa TV5 ako, when I was the traffic czar. Nagmamadali ako noon. Tapos nakiusap ka sa akin and I told you, 10 minutes lang ha." Natatandaan niya lahat. Sabi niya, sa akin no'n parang normal lang kasi inutusan lang naman ako eh. oo, Tapos sabi niya, naalala ko no'n, nagdadabog yung cameraman mo kasi gusto na umuwi. Pero the way you handled it na parang, "Kuya, sandali lang 'to." Kung paano mo napakalma yung team mo. Sabi niya, "How composed you are and how parang magalang ka, maayos kang makisama. Alam mo dito sa Ayala," sabi niya, "dito sa Ayala Corporation, we always believe that skills can be learned, but attitude, yung hmm, character, yun ang tinitignan namin." So, hmm, yun ang tumatak sa akin and I'm looking for, kasi magkakaroon kami ng rebranding for our emerging businesses na we wanted to target the grassroots. And I mhm. think you're perfect for it. Kasi naiintindihan mo ang masa, you talk like them. Sabi ko, "Sir, pang-bakya po ba talaga yung tingin niya sa akin?" Bakyang-bakya po talaga yung tingin niya sa'kin. Tapos sabi niya, "Hindi." Kasi sabi niya na, hindi, natutuwa lang kasi ako na ang sa akin, natatandaan ko yung the way you handle things. Sabi niya, "Carla, ang tagal ko nagtrabaho sa politika, marami akong na-meet na mga reporters din and alam natin may mga diva talaga. Tas minumura Mhm, yung team nila, yung talagang may star ano, hmm,
hindi naman sa star appeal, parang yung feeling nila superstar na sila and they Correct, nakakalimutan oo. nilang magpakatao. Nakita ko sa'yo hindi ka gano'n, ta's sabi ko sa inyo, "Lord, pakabait ka lang, eh." Sabi ko gano'n. Sabi ko, I mean, kindness really goes a long way. Akala mo walang nanonood, meron, hindi lang si Lord. Mm, Maraming mm, nakakakita. So, parang ako naman sabi ko, yung mga nangyayari po sa'kin sa media industry, getting the job na akala ko na hindi naman talaga ako qualified, pero nakuha ko kasi nakita nila, uy, masayahin siya. Tapos yung mm, inalok ako ng trabaho na maging parte ng Ayala Corporation, the umbrella corporation, sabi ko, mm. hindi po ako sosyal, sir. Sabi ko pa nga sa kanya, "Sir, seryoso ba kasi puro po English yung mga tao dito." Sabi niya, "Ano ka ba? Okey lang 'yan." Sabi niya, "Magugulat ka na, yung mga tao dito simple lang sila. Yun iba lang talaga environment na kinalakihan nila, but they're not intimidating." And then ko po na-realize na siyempre po talagang Ayala, Zobel, kilala naman po Hmm, natin ang pamilya, hindi naman po stranger. They were really simple people na gano'n pala kapag mga alta, sila pa yung mas simple. And then natandaan ko pa no'n si Sir Fernando kasi po ang Ayala ang kauna-unahan ko pong kumpanya na bawal ang ma'am at sir, which is sa Pilipinas. ah, So nagulat po ako, sabi ko, "Hala, walang ma'am and sir dito, first name basis, close-close tayo talaga? lahat, Ah, level-level lang." So gano'n. Eh, sabi ko sa New Zealand normal po 'yun, 'di ba? So that yes, was the oo. first exposure in the Philippines and knowing Ayala Mm, Corporation, bawal pala do'n ang ma'am and sir, you talk everyone first name basis. Um, so, si Fernando Zobel de Ayala, minsan nakasabay ko pa sa elevator, binuksan pa niya yung elevator sa'kin, sabi niya, come in." Parang ako, "Hala, sasakay ba ako ng elevator?" Sabi niya, "Pero pasok daw, eh." Sasakay ta's nakaganon siya, "Come." "Okey po, sige po." So so ayun po, dahil po sino naman po tatanggi, Direk Rene, 'di ba? So mm, inaalo ka ng mm, trabaho. Ta's sabi ko po kay Secretary Almendros no'n, "Sir, kaya lang po meron po akong scholarship, eh, pupunta po ako ng New Zealand, nakapasa po ako. So February po ang alis ko." Sabi niya, that I didn't know. I didn't see that coming." Kasi inaalok po nila ako ng full-time job. And sabi ko mm, po, "Yun nga sir, eh, pinaghirapan ko po yun." Parang that's, sense of achievement and sense of pride na napasa ko po yung scholarship out of 3,000 applicants. Ta's sabi mm. niya, "Sige ganito, because ang launching namin ay sa November, we will get you as a consultant hanggang sa umalis ka. At least pag alis mo ang record mo, you were an Ayala citizen, and an Ayala citizen is always an Ayala citizen." Sabi ko, "Ganun po ba? Sige po." Nung hapon na yun nag-resign ako. Ang bilis kausap. Ganun po ba? Sige po. Pagdating ko ng TV5, "Ma'am, sorry po, may alok na po ako sa'king trabaho, ma'am. Ito na po, 2 weeks notice." Ayun. So, lumipat po ako ng Ayala hanggang sa nung umalis na po ako, nag-aral ako sa Palmerston North, Ayala po muna. Tas yun po, Hmm. nag-aral dito, na-in love sa Palmerston North. Sabi ko sa inyo, eh, minsan Ah, talaga dun ko dun na ba sa Palmerston North ano? opo. Ang ex-boyfriend ko po na ngayon, asawa ko na si Paul ay taga Palmerston North. Um, And after po my studies, I returned to the country kasi kailangan po, Direk Rene, yun po ang nasa kontrata, kailangan mong umuwi at kailangan mo Tattoo, mag-self-study oo. sa bayan ng 2 taon. Ginawa ko naman Mm, po at mm, bago po akong makauwi inalok po ako ng trabaho na magtrabaho po sa Malacanang. So sabi na naman hmm, ng nanay ko, "Hindi naman everyday ikaw ay naaalok ng trabaho na diyan sa Office of the President." Ay nag-oo po ako, so nangbabangko po. Pero hindi rin naman po ako nagtagal kasi dahil po for personal reasons din po, ako po ay nanay na. Bago ko po makilala ang aking ex-boyfriend na ngayon ay asawa na, ako po ay single mom. And my mm, son was diagnosed of autism, level 3. Dahil po nung nasa Malacanang ako, na-diagnose siya nun, so mas kailangan niya ng support. So I looked for a hmm. job na mas malapit po sa bahay Malapit para sa kanya, matunayan. okey. Mm, Opo. Kaya po ako nalipat sa National Grid Corporation of the Philippines. After that, nung 2022, nakuha ko po yung visa ko papunta po dito. Ayun na po, nandito hmm, na po. ayun. Bago natin pag-usapan yung nandito ka na, what you're doing which is very, very important din 'no. Gusto ko lang yung
konting ano, yung kay Pope Francis, no? Kasi sa lahat ng mga reporters, ikaw ang nakapag-ano, nag one-on-one sa kanya. May nakita ko yung picture, ano ang ano, how did it feel, no? Ano pakiramdam nun, Carla? Ano po, very very enlightening and humbling kasi po, ito pong kwento ko na i-share ko na rin po sa Business Mirror, but I kept it to myself for the longest time. Kasi po, nung time na ako po'y nabigyan ng pagkakataon na maging close-in reporter ni Pope Francis, one of the close-in reporter, ang pumili po ay Vatican. Parang sinabmit lang po ng dati kong boss, si Sir DJ, na ito yung mga reporters dapat from TV5, hindi naman po niya ini-expect na ako yung pipiliin. Kaya lang daw po niya ako nilagay sa listahan kasi nga foreign affairs ako at nasa listahan niya sinong susunod na babiyahe, si Carla. So, hindi niya ini-expect na pipiliin po ng Vatican ay ako. Kaya po nung nalaman ko na ako, lapit ako sa kanya, "Sir, hindi mo ba alam wala po akong religion?" "Sir, Talaga, hala." totoo. Opo, lumaki po akong Jehovah's Witnesses because my mom and dad naging mag-asawa na sila, nagpa-baptize sila as Christian, which is Jehovah's Witnesses. Lumaki ako sa gano'n, medyo strict din po ang Jehovah's Witnesses. Nung 18 years old ako, sabi naman ng nanay ko, hindi ka namin pipilitin, kung ayaw mo, ayaw mo. And then, napunta rin po ako sa nag-try din po ako ng sarili kong choice na religion, but then after a year sabi ko na parang it doesn't feel right. So parang I decided na hindi naman ako masamang tao, nagdadasal naman ako, naniniwala naman ako sa Panginoon. Hindi na lang muna ako magre-relihiyon hanggang hindi ako handa. Kaya po nung binigay po sa akin tong assignment na 'to, sabi ko, "Ay yun na, naku patay na." Sabi ko, "Sir, tanggalin niyo ako diyan, lipat niyo." Sabi ko, "Bakit hindi na lang siya?" Tsaka, "Sir, ba't ako?" Sabi niya, "Miss Teng, wala akong magagawa. The Holy See chose you. My hands are tied. Kailangan it needs to work." Tapos sabi ko, "Hala." Sabi ko, "Baka nga meant to be." Sabi ko, nagdasal ako. Sabi ko, "Lord, hindi ko po alam kung bakit ako po yung pinapalagay niyo dito, pero kung hindi niyo po ako tatanggapin ko naman po, gagawin ko po yung trabaho ko. I will write this story not just for the Catholics, but for the Christians, for the Muslims, and for those who seeking like me, for the entire Filipino people, because this is not just about Pope Francis, it is about you. It is about you, what a blessing that you are giving this country. I will write this para sa'yo." So yun yung naging panata ko po nung time na sabi ko, wala, hindi talaga ako tinatanggal. Hanggang sa nung time po na yon, ano po kami yun nila ni Ate Cara David, ni Ate Pia Ontiveros, ni Ate Linda Humilla, tapos ako po, 4 po kaming nasa TV, kasama yung mga camera people namin. At syempre may mga kasama po kami na taga-inquirer. Meron din po kaming mga kasama sa Catholic News sa Pilipinas and CBCP. So basically, 14 journalists po kami na na-handpick ng Holy See ng Vatican. So nung time po na yun, ayoko naman pong magbida-bida dahil unang-una ako po ay bata. Ang kasamahan ko po lahat ay veterano. Pangalawa, ako lang po ang hindi devout Catholic. Ang mga kasamahan ko, lahat sila deboto. So, yung cameraman ko po, extra challenge pa kasi hindi rin po siya Katoliko. Siya po ay Iglesia ni Cristo o patay na, pareho kami. Isang walang relihiyon, isang INC. Sabi ko, paano natin to iso-survive? Tapos ngayon, so, sabi, iba po talaga eh. It was miraculous in a way. Kasi po, syempre kung ganun kabigat ang assignment sa industriya natin, lalo na sa Pilipinas where lahat po ng TV station ay commercialized, iba po ang competition. So syempre, internally, alam na ng mga katrabaho ko na I didn't deserve the assignment. Sabi ko nga, joke's on you. I never believed that I deserve this. Pero wala, nandito na tayo. So, yung time na yun, nung pauwi na po,
meron ang protocol po kasi, nasa tarmac po kami ng Villamor Air Base. And then sabi na sa'min na, "Oh, mamili na ng representative of each group." Kasi each group may Italian group, may Spanish group, American group, French group, Filipino group. Kada group, isang tao, representative to ask a question. Botohan, bahala kayo. Yung binoto namin, syempre, kay Ate Cara kami. Deserve niya yun at Cara David eh. So, ang boto namin, kaming magkasamang cameraman at saka reporter, ay, Cara David kami. So, unanimous decision naman po na it was Ate Cara. And then, one of the parang assistant po ni Father Lombardi sa Holy See Press, lumapit sa akin, sabi, "Oh, Carla, Tele5." Sabi ko, "What?" Sabi ko, "Tele5, TV5, Cinque." Oh, sabi ko, "Hi, hello." Sabi niya, "You know, I have a friend in Tele5." And then, may sinabi po siyang pangalan. So parang ako, okay. Sa dami naming empleyado sa TV5, sino ba doon? So sabi ko, nagkikwento siya. Tapos sabi niya na, "Are you going to ask the Pope a question?" Sabi ko, no, not me. Not Carla, Cara. The one with that lady with the short hair. Sabi, okay. But do you want to ask a question? Sabi ko sa kanya, "Well, you only ask for one person per group, but do you want to?" "I don't mind. Then I can put you on the wait list. You know, if the Pope is happy and healthy, he would like to have more questions. But if the Pope is tired, then we only have one. I'll put you." So hindi naman po ako nag-e-expect. Hindi talaga nag-e-expect. Kaya umupo ako sa dulo. Tapos po, for someone who doesn't speak Italian, who doesn't understand the language, for parang divine intervention na narinig ko na sinabi po ni Father Lombardi, who used to be the spokesperson of the Vatican, sabi niya, "Filipine, giornaliste, Tele5." Sabi ko, teka lang, parang naintindihan ko yun Philippine journalist, TV5. Sabi ko, parang naintindihan ko yun. Kasi sabi ko, kinakabahan ako kasi umupo ako sa likod para malapit sa pagkain. Kasi sabi ko, kasi po yung mga magtatanong na napili, nasa unahan. Nasa unahan na, Doon tayo sa malapit talaga sa kusina, o diba? Hindi na po tayo magpapaplastic, malapit tayo sa kusina talaga. Kasi yun, sinabi na, yung Filipino journalist, Tele5. Napatayo ako. Tapos sabi niya ang pangalan ko, Carla Lim. Sabi ko, excuse me. Sabi ko, sandali. Ang Santo Padre po talaga, hindi po yan nagpapapress con kapag nasa lupa. Lagi po sa eroplano, sa papal plane, on the way. Opo. Kaya po, yung parang economy class, nagiging malaking press room po siya. Nagiging malaking press room. So sabi ko, excuse me. Tapos nung tinanong pa siya, sabi ko, "Buongiorno, Santo Padre." Ganda ng pagkakasabi ko. So sabi ko, "I'm sorry, that's the only Italian that I know. I don't know any more beyond that. So I'm sorry, I cannot speak Italian." And then I asked my question and I said, during some of your speeches in the Philippines, you talked about corruption, that corruption takes away the resources from the people. But what can your holiness do to fight corruption, not just in the government, but maybe in your church as well? Tanong ko po yon simula pagkabata. Tanong ko po siya simula pagkabata kasi pinalaki po akong, dahil nga po iba ang relihiyon ng nanay at tatay ko. Tanong ko siya pagkabata kung bakit maraming namamalimos sa labas ng simbahan, pero ang simbahan ay gilded ng ginto. Tanong ko na po siya noon, at a young age, pero hindi ko po siya matanong sa kahit kanino sa simbahan, sa Pilipinas, kahit po naging reporter na ako. Dahil natatakot din po ako mabasa, blasphemous naman ito, na parang wala kang respeto. Parang yun naman po ay coming from an innocence, parang innocenting tanong lang. It's an innocent question of, I just wanted to know, kung para sa moralita, bakit nasa labas ng simbahan may mga namamalimos? Yun lang naman po ang tanong ng isang batang Carla. And I think, dumating sa punto ng 2015, I got a chance to ask that question to the Pope himself. And then, natatandaan ko noon, after I asked that question, he looked at me, parang mga 10 seconds. So, ang quiet. Tapos nakatingin siya sa akin ganyan, sabi ko, awkward, parang ako, ano ba, mali ba yung tanong ko? Ano ba? Kasi nga po, di ba, hindi nga po Katoliko.
Sabi ko, Mhm. "Mali ba, masama ba?" Ta's nagsalita siya ng Italian, ta's nagtawanan lahat ng mga nakakaintindi ng Italian. Ta's parang ako, "Okey, tumatawa yung mga tao, wala pa rin ako naiintindihan." Tapos yun, Para opo, kasi nakatayo lang po akong gano'n. Ta's nung parang nagsasa UNTV na naman, opo. nagtatawanan. Tas parang awkward na naman. Tas yun, tumitingin siya sa'kin habang nagsasalita po siya in Italian. Habang Mhm. nakatingin siya sa'kin, nakita niya na hindi nagre-react yung mukha ko dahil hindi ko naiintindihan. Tas sabi niya na tinawag niya yung assistant ni Father Lombardi, si Matteo Bruni, palipatin daw ako sa kabila, tapos i-translate sa akin lahat ng sinasabi niya. Kaya lumipat po ako dito sa kabila, habang nagsasalita siya, si Matteo Bruni, translating it to me in English. Nung naiintindihan ko na nakikita niya na tinitignan niya ako na parang nagre-react yung mukha ko na, ang kagandahan naman po sa Santo Padre, si Pope Francis po, kilala po natin siya as a rockstar pope. He is a shepherd that's smelt like his sheep. Yung mga pinapastol niya ay kauri niya at also parang kaamoy din niya. Kasi mababa Mhm. po talaga ang loob ni Pope Francis at hindi mo kailangan ng relihiyon para maintindihan yan. Um, Hmm. at kung gaano siya katapat at karadikal, nung time na yun nagulat din ako. Hindi niya dine-deny na meron at meron. Pero tignan din natin yung mga tao sa simbahan na ginagawa ang kanilang makakaya para maging mabuti. So, at ang pananampalataya ay hindi naman pagtingin sa tao. Kasi kung sa tao at sa tao ka titingin, talagang bibigay at bibigay ang pananampalataya mo. Ang Mm. pananampalataya ay sa Panginoon. So, nung after din po nun, nung kanyang sagot, sinawag niya ako, sabi niya, "Come here, come here." So, parang ako, "Ay, bakit?" So, sabi niya, hinawakan niya po yung kamay ko, sabi niya, "Thank you so much for your question. You're so courageous." Tapos parang yun po, na-record siya. And then tuksuhan na sa papal plane, "Oh, courageous girl, courageous woman." And then pinatawag po kami lahat, Filipino group, one-on-one with the Pope. Sabi niya gano'n na tigpa 5 Hmm. minutes daw. So nung time po yung nakikita niyo dun sa pictures, yun po yung one-on-one ko kay Santo Padre. Bago pa ako umupo, sabi ni Matteo Bruni, sinabi niya na in Italian na siya yung kaninang nagtanong. Tapos pagtingin Hmm. ni Pope Francis sa akin, sabi niya na, the courageous woman. Sabi niya, from the Philippines. Tapos umupo ako, di nahihiya ako, namumula ako. Sabi ko, po, Santo Padre, sabi ko, I apologize for my question. Maybe I went overboard. I didn't mean to offend you, anyone, the church. Tapos sabi niya sa akin na, no, 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 no. As much I want to talk about the holiness of the church, but I also want to talk about the sinners. But no one asked. But you did Hmm. ask. You're so courageous. So parang sa akin, that moment na parang I felt seen, not by yung mga bosses ko sa TV5. Parang yung validation na hinahanap mo sa trabaho, hindi mo siya nakuha dun eh. Parang nung time that it was life-changing kasi parang it was a divine moment for me na parang, Hmm. ay no, maiiyak na naman ako. Parang yung Diyos nagsasabi sa'yo, "Anak, nakikita ko yung paghihirap mo. Nakita ko yan lahat. Pero pinili mong maging mabuti." Hmm. So, um, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Parang sa lahat ng pinagdaanan mo, nandun ako sa tabi mo. At Mhm. through Pope Francis, parang yung sinabi sa akin na, "You're a courageous woman." Parang feeling ko si Lord sabi sa akin, matapang ka, pinagtibay kita." So parang nung time na Mhm. yun, sabi ko na, it was a life-changing moment for me. It was a life-changing assignment. Kaya dun ko rin nalaman na, nagkaroon ng realization, ito pa ba yung gusto kong gawin? Maybe I was Hmm. meant to do more, to Do have a more, mission yes. in life. And that's the reason why I left the media industry. And now I'm in New Zealand. And I think Mhm. with what I'm doing,
every time na feeling mo na parang, oh, may saysay pa ba itong ginagawa natin? I will always look back to that moment po, Kuya Rene. Looking back at that moment, that God, na parang through Pope Francis, it seems like God was telling me, be brave, Mhm. keep going. I mean, trust me, trust the process. May plano ko para sa'yo, tuloy mo lang yan. So, yun po, siguro lagi po yun yung pinanghahawakan ko. I mean, hindi naman po madaling maging immigrant din. Oh, of Hindi po course, madali. oo. Hindi, Oo. oo. Opo. So, ayun. So, ayan na, naiiyak na po ako. Ayan na. Ano ba yan? At, kinukuwento lang ni Carla ang ating, panauhin, ating katsikahan dito, yung kanyang karanasan nung, siya ay napasama sa delegasyon ng Philippine media nung kasama ni Pope Francis, 'no. So, yung eroplano pabalik na kayo ng ano, pabalik na ng Rome yun, parang Opo. gano'n, galing Opo. Pilipinas. So, ang Opo. haba ng flight na yun, so that's why you were able to really talk to him, 'no. So ngayon, Opo. nandito ka na sa New Zealand and you are the media advisor of the Asia New Zealand Media Foundation, no? Tama ba? Tama ba yun? Asian New Zealand Foundation po. Kasi po, yung Asian New Zealand Foundation, it's a non-profit organization which is also funded by the Ministry of Foreign Affairs and Trade. It was Mhm. established in 1994 by the New Zealand government to connect New Zealand to the growing continent, growing region called Asia. So, Mm, medyo late po sila sa sa game. Noong 90s lang nila na-realize, uy, booming ang Asia. mm, But mm, 30 years po ang foundation, and sa foundation po nakaangkla po doon ng isang independent organization for media, which is the Asia Media Center. At ako po ay isa sa media advisor at nakabase po dito sa Auckland. Meron po ako 2 teammate na mhm. nakabase naman po sa Wellington. And so as a part of the foundation, itong media group or center, ano ang ano niyo, ang mandate? What is it that you're doing, Carla? Sa Asia Media Center po, no, we are an independent media center kasi po lalong-lalo na hindi po lagi may misconception po kasi na baka kami ay PR arm ng foundation. We are not. And Mhm, pinapahalagahan po namin ang journalism and media independence and editorial judgment. So meron po kaming mga programa na nagsusuporta sa mga mamamahayag dito sa New Zealand to explore Asia. If they wanted to cover stories in Asia, nagbibigay po kami ng media funding sa kanila. So yun po tinatawag namin na media travel grant, and we also provide an experience for emerging journalists, yung mga senior journalism students po natin, at yung mga merong 5 years below experience sa newsroom. Meron po mhm, kaming ino-offer currently 9 media entities sa Asia, sa iba't ibang bansa sa Asia. Kabilang na po mm, dyan ang Pilipinas. Partner po namin mm, ang The Philippines at Rappler din po. So, for 3 months, we fund these young journalists to do internship in different mm. newsrooms in Asia. And meron din po kaming media delegation na kung saan nagbibitbit po kami ng mga New Zealand journalists sa Asia para po sa mga conferences and professional development. Pasensya na po, ang mga pusa ko ay naghahabulan. Ilan ang Baka pusa mo diyan? Ilan ang Dalawa pusa po. mo? Oh, Dalawa. 2 din yun dito sa amin, eh. So it's a big ano, it's a big task, no? Siyempre, but with all your experiences, with all the challenges and all the things that has happened in your life, whether nasa media ka or personal, I think has only strengthened you and put you in this position of being a bridge to journalists, to media people. And not only that, I think I saw in your social media post that you became like, was it a reviewer, a critic of some students at Victoria University of Wellington? No? Anong kwento doon, Carla? Opo, isa po ako ako guest instructor for their capstone project. Ang kagandahan po noon yung Global Studies course po.
yung kanilang professor tapped our organization and talked to our chief executive officer na si Susana Jessup, and sabi na baka gusto naman ng Asian New Zealand Foundation to be one of the organization for this research project. Yun nga yung capstone. And then sabi nung namin, tinap niya ako, Carla, I think interested ka ba to be a guest, mentor, instructor for these students for their research project? And I'm thinking about New Zealand-Philippines relation, particularly on the context of the South China Sea and people-to-people connection, because these two topics will be, relevant to our work. At natutuwa naman po ako na nanggaling sa kanya yung inisyatiba na gawin ito. Kasi po isa po sa mga naging dilemma ko nung unang pagpasok ko po sa foundation noong 2023, yung kakaunti po yun talagang yung kanilang kaalaman pagdating sa Pilipinas. Kahit po na pangatlo naman tayo sa pinakamarami na mga parang migrant population sa bansang New Zealand, and we contribute a lot to the economy. We are known as amazing workers, but that's the thing. Hindi lang po tayo manggagawa, tayo rin naman po ay mga thinkers, no? I'm just using that quote. Galing kay Sarah yun, kay Sarah Lipura. Kay Dr. Sarah Lipura, which tama rin naman na hindi lang tayo manggagawa, tayo rin po ay kaya nating makipagsabayan sa kahit anong lahi, kung pagalingan lang din naman. So, pero nung yun nga po yung worry ko, bakit ganun? Kung ang foundation ay isang entity or authority parating sa kaalaman sa Asia or connection sa Asia, bakit parang hindi masyadong nalilingon ng Pilipinas kahit napakarami natin dito? So, may mga questions ako na natatanggap. May buildings ba kayo doon sa Pilipinas? Sabi ko, hindi man lang ginugil. Seryoso. Ito yung mga tanungan. So sabi ko, doon ko rin na-realize because New Zealand really is a bubble. No, a bubble talaga siya. Malayo siyang isla. At lahat halos nakakilala. Nung dumating ako dito, 5.6 million tayo. Ngayon parang 5.3 na lang. Kumunti pa. So, halos lahat magkakilala. Because it's like a big village. So, ang alam nila parating sa Asia, of course, ng China, Japan, sa Southeast Asia, Singapore, Thailand, mga tourist destinations. Yung mga ganun. Pero ba't parang hindi kami masyadong nalilingon? So parang it became my personal mission sa foundation to inject more Philippines in the content. So nung unang taon po, ang dami kong produce na content about the Filipino diaspora in New Zealand, ano yung connection ng New Zealand at Philippines, and why the South China Sea is important, bakit siya dapat nasa radar ng New Zealand as a rules-based country, bakit dapat tingnan natin itong rehiyon na ito at yung nangyayaring tensyon sa taas. So, yun po yung mga content na inilagay ko. Awa po ng Diyos, napansin din naman po ng ng CEO namin na lalo na nung sa 2025 Perception of Asia survey namin na lumabas na mas nagiging warm yung relasyon ng mga Kiwi sa Filipino, sa Pilipinas. Nakikita nila ang Pilipinas na friendly and warm countries. Warm country. At dun po sa survey namin lumalabas na ang Pilipinas ang kaisa-isang bansa sa East Asia na alam nila. Pag pinakita mo yung mapa, anong alam mo dyan? Tuturo na rin Pilipinas. That's Philippines. And what's the capital of the Philippines? Manila. So, yung knowledge nila about Philippines and Manila, lumalawak, naiintindihan nila. So, nung lumabas yun sa Perception of Asia namin, sabi ng CEO namin, gawin natin to as a capstone project. And then she tapped me. Yun po yung naging resulta. So, awan po ng Diyos. Tsaka, Carla, lalo na, I think, next year ba, 60th year or 50th year ng New Zealand-Philippines or ASEAN relations, di ba? Parang ganon. So, you will be very busy, yung inyong grupo. Opo. So ngayong taon po, yung 50th ASEAN-New Zealand relations, nakaka-5 dekadang na po na masigasig at matibay ang relasyon ng New
New Zealand sa Association of Southeast Asian Nation, pero ang New Zealand at ang Pilipinas naman po, itong dalawang bansa na ito pagdating sa pagiging magkaibigan, yung diplomatic ties po ng dalawang bansa ay magse-celebrate na po ng ika-6 na dekada sa susunod na taon. 60th na po ang relasyon natin. At next year din po, no, medyo busy sa Pilipinas dahil ang Pilipinas naman po ang host country ng ASEAN Summit at maraming kaganapan na dapat po nating subaybayan. Hindi lamang po sa Asian New Zealand Foundation, syempre po sa Pilipinas mismo, hindi lang naman po kasi ang New Zealand ang darating sa Pilipinas para sa ibang mga summit natin. Nandyan din ang mga ibang partners like Australia, New Zealand, Japan. So, darating din, magpupuntahan sila lahat. At saka yung mga Southeast Asian country, pupunta lahat sa Pilipinas. At syempre, makikiisa tayo dyan. At the last time around, si Jacinda pa yung Prime Minister, di ba, pumunta rin siya sa Pilipinas, ano? So, Opo, totoo po yun. Ano pa lang siya noon, bagong, parang newly elected. I think that was in 2017 or 2018. Yun nga, naging headline pa siya na sabi niya yung Barong Tagalog daw, Makati. Yung Makati, kasi nga, pinya yung ano, and hopefully mas maganda yung yung mas maganda yung yung reaction ng Prime Minister. Although pumunta na siya, di ba? I mean, this year. Yes po. Last year, tama po ba? I think nung pagkaupo niya, kasi po na-elect po siya 2023. Isa sa una-unang bansang pinuntahan niya ay 3 bansa sa Southeast Asia. Yun po ay last year. Kung tama po. Pinuntahan niya ang Pilipinas, Singapore at Thailand. At may naman po siya malapit siya sa mga Pilipino at sa Pilipinas kasi po si Prime Minister Lacson used to head the Unilever. So, yung Unilever Philippines, may contribution siya doon. Okay. Oo, yung malaking company na marami din siyang branches sa Southeast Asia, di ba? Yung Unilever. Carla, maraming salamat ha. Napakalalim ng napakakulay ng iyong buhay at lalo pang magiging makulayan. Thank you so much for the opportunity. I'm honored and privileged, lalo na nung kinukwento mo yung personal relationship mo sa Santo Papa at also sharing about your faith and your life and everything. So maraming salamat, no? I will link you with my friends. Meron kasing organization sa Pilipinas. Dati ito naka-base ito sa Singapore. It has been in existence for more than 30-40 years yata. Ito yung Asia Media and Information Center, yung AMIC. Pero ngayon, naka-base na siya sa Pilipinas, no? And the president, si Ramon Tuazon, I just spoke to him recently. Kasi, yun din sila, yung Asian, yung mga ginagawa nila, yung mga research sila, yung mga ganon. So, baka pwede kayong sige po, open po kami sa mga ganyan. Maraming salamat po, Direk Rene, sa pag-alala at yung pag-connect kasi yan po ay importante. Kasi syempre tayo-tayo lang din naman magtutulungan. Yes, oo. Kasi ang isa sa mga ginagawa ng AMIC ay meron silang annual conference, no? Katatapos lang sa Mumbai, ginawa sa Mumbai. And I was asking him, Mon, saan ba yung susunod? Sabi niya, baka Korea, sabi niya gano'n. Kasi iba-ibang bansa yan eh. Kasi many years ago, nung nagtuturo pa ako sa Miriam, ginanap yung AMIC sa Australia. Hindi ako nakasama kasi may mga estudyante sumasama niya from different schools and presentation. Kaya sabi ko, Mon, sana naman malapit-lapit mga bandang Australia para. But I will link you with them kasi malalim din yung mga research nila eh. And it's not just Philippines but Asia. And syempre, malaking bagay yung So maraming salamat Carla. At sana hindi ito yung una't huli nating marami pa akong gustong hindi naman yung masarap na usap, yung mga thoughts and ideas, yung mga ganon.
At I'm sure you're very busy, so next week or later this week yata ay tutulak ka papuntang Vietnam. So ingat-ingat. Opo. But I will see you in Wellington middle of this month. Opo. Excited din ako dun sa advocacy ng MUSA. So thank you so much, Carla. Maraming salamat. And nandito lang ako anytime na if you need something to help you or mag-usap-usap, magkape tayo, yung mga ganon. Oo naman po, Alright. maraming salamat din po, Direk Rene, at naalala niyo po ako. Anytime naman po, lalo ko nandito naman po ako, I will make time, especially for you sa mga kababayan natin hangga't kaya, no? Kasi yun nga po let's empower the Filipino diaspora. We are the ambassadors of our own country. Para din naman po mapalaganap natin yung kultura. We're chameleons. Mabilis tayong mag-blend, but also we need to keep our identity. And I am proud being a Filipino Kiwi. Kaya maraming salamat po at naalala niyo po ako. And sana hindi po kayo magsawa kasi sobrang daldal ko rin po talaga. So salamat po sa pasensya at sa makikinig. No, it's all good. All good. Okay lang yan na ano. So, pasalamat din tayo sa ating mga tagapakinig, tagapanood dahil pinayagan nyo kami ni Carla na pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Ako po inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene, dito po sa ating barangay New Zealand na napapanood po sa PSTV Plus YouTube channel. 32,000 subscribers, maraming salamat po sa inyo. At dun sa mga hindi pa nag-subscribe, ano pa ang hinaantay nyo? Credible, important, and positive information kagaya ni Carla ang ating inahatid. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now.